Gumanda hatak niya ito magmula nung nalagyan ng fan. And yung mga butas-butas na ginawa ko sa sa loob ng U-box, andun kasing fan eh. Hindi siya fan na blower pala siya. Blower para sa sa controller. Controller nito upgraded na, dating EM50 naging EM100. Sa mga hindi nakakaintindi, yung controller yun yung kumbaga doon dumadaan yung silinyador para pabilisin o pabagalin yung andar mo. Yun yung magko-control. Yun yung kumbaga computer box kumbaga. Yun ang trabaho ng controller. Umiinit yun eh. Umiinit yun. Depende sa speed depende sa power ng motor. Yan, may mga relation yan. Power ng motor, power ng battery, ganyan. May mga relation yan. Shit. Pag uminit yun, nag-iba performance ng motor. Parang may program din kasi yun eh. Pag ito uminit, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi pa namin napapasok yan, pero in general approach lang namin na lagyan ng ng blower, yun eh, napakaganda na ng resulta. In terms of performance. Layo. Super layo. Hindi to ganito nung bago pa ito nalagyan ng blower, layo. Also, Also, I think baka mas dumagdag ang ang range nito kasi maganda na yung hatak niya. So totoo lang, merong time bago pa ito nalagyan ng blower, merong time na nag 14 kilometers, 3 volts ang nakain. Sabi ko, ba't ganun? 3 volts, 14 kilometers lang, lakas naman nun. Kasi as compared sa motor na di gasolina, ang di battery, ang kwentahan nito per volt. Kasi tulad nito, pinakalobat nito 65. 65 dapat cha-charge mo na. Tama ba? 65 to 62 ganyan. Pero 65 dapat cha-charge mo na. So puhunan ko rito 85, more or less mga 17 ganyan, 17 to 20. So 17 to 20 yung babudgetin mo maghapon. Ganyan. Kung ang 1 volt, kung 3 volts mo 14 kilometers, then lapit nun. Diba? Pero kagaya kahapon, ito meron na kasi itong fan, meron itong blower na nagpapalamig ng controller. Yung kinuwenta ko bago umalis ng bahay, yung full charge, tsaka pagdating kung saan kami napunta, patang Commonwealth ganyan, tapos dinivide ko. So ang total, ang average na lumabas is 9 plus, hindi umabot ng 10 kilometers, pero 9, that's not bad pa rin per 1 volt. Kung sa 10 yung puhunan mo, edi 100 kilometers na yun, 17 yung puhunan edi lagpas 100 kilometers na yon, di ba? May angkas pa ako nun pero dyan lang yan sa Commonwealth, hindi naman siya ahon, kaya iba dito pag sa Antipolo pinaka-ahon lang namin yung pauwi, pero 9 volts, that's still 9 kilometers per volt, that's still not bad. Kaya I would assume, in my experience dito, in my calculation, mas mataas yung range niya because of the fan. Oo, because of the blower, dahil malamig lagi yung yung controller, at maganda yung performance niya, maganda yung hatak. Ilang ngayon pupunta ako sa Kogyo, kakaharapin ko yung umuupa sa bahay, hindi sa akin, nasa utol ko yun. Kakaharapin ko sa barangay kasi 1 taon mahigit na, 1 year 4 months na. Sabi next month, suswertehin na daw siya next month. Baka may panghulog, pang bayad na daw siya isang bagsakan next month. Ganun siya for 1 year and 4 months.
Wow, di ba? Tapos nung kinorner ko, sabi, 400 lang talaga kita namin in Monday. O ano pala yung pinagmamalaki mo? Babagsakan ko yan ng isang ano eh. Biro mo, napakamura ng upa niya. Kogyo area, malapit sa palengke. Kasya maliit na kotse, may garahe. Ewan ko, ilang kwarto yun, paano nakapasok sa loob. Basta ganon. Sino ba tayo? Basta may ganon. Meron siyang ganon. Nung kinorner ko, biglang, ay, totoo lang, 400 a day lang kita ng asawa ko. Yung paano ko nakapagbayad yan? May malapit na sa 100,000 yung utang nyo. Hindi pa malapit, 100,000 yung utang niya. Kasi kinabentahan ko, sabi ko, interesan ko na kayo Ako yung pinapaharap ni Utol kasi yung Utol niya, mabait si Utol eh. Ako pinapaharap ni Utol, ikaw nga kumausap dito. Dito, ano, panayang, witness pa, babae yung, yung nakikiharap. Panayang pakiusap sa akin, mga ganun siya. Pero mo, 1 taon, 4 na buwan na, saka nakakitang ganun. Sampalang si Utol si Utol nangungupahan din yun. Pag siya na-delay ng 2 linggo, ang ano sa kanya is ilang percent ba? Meron pataw sa kanya eh. Ilan ba? 8%. Tama ba? Hindi, 4% per 2 weeks. Parang gano'n. So, tama ba? Saan taas? Parang gano'n, 4% in 2 weeks. So, kung alam ba, 10,000 utang niya kasi medyo commercial yun. 10,000 upa niya. 2 weeks siya na delay. Ilan ang 4% ng 10,000? That's 400. Na-delay lang siya, may 400. Ito, isang kalahating taon na. 15 years, never siya tinaasan, 5,000 lang. Tapos ganyan pa yung attitude niya. Nagsimula siya nung hindi magbayad. Sabi niya, pandemic ganyan, pandemic, lahat tayo, ganyan. Tapos na pandemic eh. Tapos na pandemic. Totoo lang, marami yumaman sa pandemic eh. Gagamitin mo lang utak mo eh. Pero sabi niya, pandemic, di kami magbabayad, bla bla bla. Di ba may sa pandemic dati na, bawal demanda hanggang 6 months yan ginamit nila yon. So tinuloy-tuloy nila yan, kaya 1 year and 8 months and 4 months na. Punta ko sila ngayon, harap ko sa barangay, kunan ko ng picture ID. Di mo, niwala nga kami original picture ng ID nila. Yan ang mag-asawa. Parang kontrata lang daw ng boy pa mother ko. Tagal na nila dyan eh. Kontrata lang daw na ganito yung bayad, etc. Kung ano mong kontrata nila. Siguro yung dinownload nila sa sa internet. Kung ano mang kontrata pag pinupahan. Wala silang original ID. Hindi nga friend sa Facebook ni Utol eh. Pag tinaguan siya, pag binlock siya sa messenger, di saan habulin yun. Pag tumakbo, 100,000, sa mga pulutin yan. Matalang si Utol nagigipit na. Bilang may-ari ng bahay, nanghihiram ng pangganito, pangganon. Tapos yung may utang sa kanya eh. Every month, sasabihin lang na next month, every month, next month, katapusan, next month. Ako nakita ng gano'n. Wow Sasabihin mo lang next month, libre ka na naman. Wow. The best. Napakahusay na landlord ni Utol. Sasabihin lang na. Pero si Utol, decidido na siya, alis ka na, sinasabi niya sa GC. Alis ka na, lipat ka na. Kasi di ka marunong sa barangay, chairman, bayaran ko yung katapusan lahat. Kahit bago magkatapusan, bayaran ko yan. Ganun siya sa chairman, sa barangay. Bayaran ko yan. Di nga naman kayo. Tapos sabi pa doon ng mga tanod doon, ay marami nang dyan dito. Mga istapa, yung nagpupunta dito. Sabi ko, ha? Di kinampronta ko. Sabi ko, marami ka na daw, instapa. Hindi lang pala kami pinagkakautangan. Sabi niya, ay hindi. Lang ako, nag-garantor lang ako. Iba yung nag-istapa. Ako lang garantor. Sabi niya gano'n. So hindi daw siya directly nag-istapa. Marami siyang dahilan lagi.
kapag kino-corner mo eh. So katulad niya, sabi ko sa 400 a day lang pala kita niyo mag-asawa, may 3 kayong pinag-aaral, umuupa kayo ng bahay. So kayo kukuha ng pambayad ng kuryente, ng pamalengke, hindi magkakasya, 400 a day na yan. At tapos 100,000 yung kailangan niyang bayaran sa amin, tumatakbo pa yung araw, hindi kayo umalis. Oh, ano doon? Saan ka kukuha ng pambayad ng 100,000 utang sa upa? Sige nga. Tapos ang sagot lang, hindi, sure ako meron akong mapagkukunan. Magtiwala ka lang. Yung isang taon, hindi pa mapagtitiwala yon. Lumagpas sa isang taon, mahigit, 1 year and 4 months, hindi pa mapagtitiwala yon. Eh, yung utol ko, nag-i-issue ng cheque yun. Magkano ang talbog ng cheque? 3.5. Eh, ilang bangko nun? Ilan ng cheque ini-issue nun? Maraming cheque ini-issue. Nag-ano yan eh. Nasa construction si utol eh. Tsaka yun nga, siya rin, umuupa ng tinitirhan niya. Oh. Pag yun siya, inuupahan, ako nangupahan din kami bago kami mag-asawa. Wala pa kami 1 taon, nakadalawang taas ng singil yung may-ari ng bahay. Lahat na ng kakupalan ginawa sa amin, lahat na ng kakupalan reputasyon, meron yung may-ari ng bahay na yon. Kesyo, ay kupal yung matanda niyan, mga ano talaga yan. Hindi makatao yan, etc. Ganun ang reputasyon. Pero kami, bilang umuupa lang, may magagawa ba kami? Eh di nagdagdag kami ng bayad. Parang nagsimula sa 4, ginamang 4.5, from 4.5, sa less than 1 year, tinaasan yung upa. That was year 1995 to 96. Yan. Less than 1 year. Wala kayong magawa. Sige, sa buwisit ko, alis na ako dyan. Yan, umalis na ako. Yung utang ko naiwan, parang magkano lang yung utang ko yan. So, ano lang yan, maliit lang. Ngayon, dahil sa mother ko kasi binili niya yung inupahan niya, binayaran nila hinulugan. Pinukto na sa mother ko kasi mother ko sa iba na rin nakatira. Naniningil sila. Ito yung utang mo dati na kung ilan buwan man. Ito yung interest per day. Puta ina, ininteresan ako per day. Tapos halimbawa ngayon, ako kunwari lang 1% Kunwari lang 10,000 utang ko, so 1% per day. 1% ng 10,000 magkano? 100 per day, okay. So yung 10,000 sa araw na to, magiging 10,100. Bukas, ulit, yung 1%, hindi na 1% ng 10,000, 1% na ng 10,100. Patong-patong yun, araw-araw. Putay na, sabi ko, mamumulubi ako dito pag yung pag tumagal pa to kung gano'n. Kasi ang tawag doon, compounding. Sabi ko, parang tama yung reputasyon nitong may-ari ng bahay na to. So ang ginawa ko, kasi work kami ni teacher noon, yung time na yon. Sabi ko, sige, kunin mo na yung, ako ba nagsabi nun o sila? Sila yata eh. Sabi niya, kung ayaw mo magbayad, kuhanan ka na lang namin. Lumipat na ako nun kuhanan ka na lang namin ng gamit. Meron akong mga, doon, multi-gym, meron akong computer. Kinuha niya pareho yun. Tapos, isipin mo sa mahal ng gamit ko, kasi yung multi-gym ko, 27K, computer ko, nasa 30K. Magkano yon? 60. Kulang 60. Utang ko, magkano lang. Tapos inassess niya, ganito na lang value niya, ganyan. Sobra pa ngayon yung bayad ko. Dahil kahit binaba mo na yung value ng item, ng gamit, sumobra pa rin. Tapos, si utol ko namatay na isa. Siya yung sumalo na akin na lang to, ganito ganyan. Parang siya yung kumbaga kabaligtaran na nag-shoulder kasi may mga deal din sila nung may-ari. Ako na lang tatanggap ng pera mo. Ayun, parang gano'n, gamitin ko sa may paggagamitan ako. May mga gano'n nangyari. So, liminis yung madaling salita, kahit gaano karumi yung naging resulta sa pagbabayad ko. Puta, naka-left turn pala ako Liminis na yung utang ko doon sa sa matanda, doon sa may-ari ng lote.
Kahit na sumobra pa yung bayad ko. Kahit mas ano pa, 'di ba? Natapos ko. Umalis ako. Dahil nga namahalan kami, nag-war kami ni teacher. Inalis ako, shit, mali yata yung pinuntahan ko. Fuck, hindi tama. Inalisan ko yung bahay. Okay, hindi na ako nagtagal. Hindi na ako, titira ako dito, bla bla bla. Hindi na ako nagganon. Ako lang mag-isa naman sa buhay. Patirahan mo ako dito, bla bla bla, mayaman ka naman. Hindi ako nagganon. Kasi ganun yung maraming dahilan yung umupa dito eh. Ayan, dyan yung bahay niya sa kanan. Pero hindi ako papasok sa kanila. Diretso na kay chairman, so tatawagin ko siya. Yung chairman naman, sa nakakailang balik, kilala na ako ng chairman. Kulang na lang, friends kami sa Facebook eh. Nakakailang balik na ako chairman, kilala na ako sa mukha pa lang, tsaka sa ano eh. Yung sinabi kong, ito yung kay Crescencio. Alam niya na. Tsaka yung mga kagawad dito, kagawad, mga tano dito, kilala na rin ako. Sobrang ilang balik na ako rin. Hindi pala pwede, hindi pala yung barangay, nag-aareglo lang yan. Kung talagang gusto mo raw maging kaso, punta ka muna po, i-endorse ka sa Lupon. Yung Lupon ang magde-decide kung kakasuhan siya o hindi. Ayun, yan, dito na ako. Pwede rito? Pumarada rito, parang daanan yata to. Pagalis niya na lang, sige.